Ang binatang ito ay manggagawa sa kalinisan. Nagmamaneho siya kasama ang kasamahan nang biglang may batang babae na tumakbo sa kalsada. Hindi siya nakapagpreno agad, nabangga niya ito at nawalan ng malay ang bata. Nataranta ang kanyang kasama sa nangyari, pero mahinahon na binigyan ng first aid ng binata ang bata. Sa huli, ginamit niya ang kanyang superpower para buhayin ito. Ito si Gio, isang binata na may mutant superpowers. Bukod sa pambihirang pangangatawan, kaya rin niyang gumawa ng kuryente. Ngunit, wala siyang alaala ng nakaraan at hindi alam kung sino talaga siya. Madalas siyang hinabol ng mga estranghero para dakpin at gawing eksperimento. Nagsimula ang kwento nang magising si Gio. Nagulat sa paligid na parang digmaan, may mga katawang nakakalat. Sa lupa, lumitaw ang misteryosong lalaki na may kamay na nagniningas. Habang nagtataka si Gio, may nakita siyang papalapit mula sa malayo, kaya agad siyang tumakas. Samantala, ang lalaking may kamay na nagniningas ay dinala sa lab kung saan isang siyentipiko ay nagturok ng 2 hiringgilya sa leeg niya. Iniwan siyang umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, tumakbo si Gio sa banyo at mabilis na inasikaso ang mga sugat sa kanyang katawan. Bigla, bumaha ang mga alaala sa kanyang isip, nagpapakita na lahat ng mga katawang nakakalat sa labas ay gawa niya. Naging malinaw na si Gio ay may taglay na pambihirang kapangyarihan. Kumuha siya ng business card mula sa sunog na pitaka sa bulsa at nakita rin ang kanyang ID, ngunit hindi ito nagbunsod ng anumang alaala. Ilang araw ang lumipas, nakahanap si Gio ng trabaho sa pagkolekta ng basura at pagdadala nito sa lugar ng pag-aapoy. Bagamat paulit-ulit ang gawain, ito mismo ang nais ni Gio. Ang mga basurang kinokolekta nila ay medikal na basura, kasama ang mga hayop na ginamit sa eksperimento. Madalas magkomento ang kanyang boss tungkol sa kalupitan ng paggamit ng hayop sa pagsubok ng hinayang sa kawalan ng hangganan ng tao. Gayunman, natagpuan ni Gio ito na hindi kapansin-pansin. Naniniwala na ang mundo ay lugar kung saan ang malakas ay nangaagaw sa mahina. Ang pagkakaibang ito ng pananaw ay humantong sa mainit na pagtatalo sa kanyang superior, nagulat sa kawalang malasakit ni Gio. Isang araw pa uwi galing trabaho, aksidenteng nabangga ni Gio ang isang batang babae gamit ang kanyang sasakyan. Iniligtas niya ito at ang anghel na babaeng ito ay si Guero M, isang pulis mula sa Major Crimes Unit. Dahil sa kanyang pagkakasangkot, siya ay na-demote sa Violent Crimes Division. Ang mga magulang ni Guero M ay nawawala noong bata pa siya at sa nakalipas na 9 na taon, walang pagod siyang naghanap ng mga clue tungkol sa kanila. Ilang oras bago yon, habang humahabol ng kriminal, siya ay natamaan at nasugatan. Nang magmulat siya, tahimik nang umalis si Gio. Gayunman, habang sinasagip siya, hindi niya alam na may kumuha ng video na mabilis na kumalat online. Ang balitang ito ay nakarating kay Dr. Jung Kwan, ang direktor ng kumpanya ng pananaliksik na Human Tech. Siya at si Chelsea, kasosyo niya, nagpasyang hulihin si Gio para pag-aralan. Itinalaga ang gawain sa lalaking may kamay na nagliliyab, si Lison, na mamamatay tao. Si Lison, dating puwersa espesyal, nabigong hulihin si Gio noon, nasunog ang braso sa kapangyarihan nito. Si Dr. Jung Kwan ang nagbigay sa kanya ng artipisyal na braso para di mabigo ulit. Nagdala si Lisun ng 2 tauhan para tumulong. Habang umiinom si Gio kasama tiyuhin niya, may napansing papalapit. Pagbukas ng pinto ng tiyuhin, binugbog siya ng tauhan ni Lisun. Pumasok si Lisun at binati si Gio. Bago pa makagalaw si Gio, walang tigil siyang binugbog ng mga tauhan. Inipit siya sa mesa habang paulit-ulit siyang sinuntok ni Lisun sa mukha. Kasabay nito, hinila ng isa pang tauhan ang kasamahan ni Gio at itinapon sa incinerator. Samantala, inutusan ni Lisun ang kanyang mga tauhan na mag-iniksyon ng sangkap sa leeg ni Gio. Nang makita ang kakilakilabot na eksena, sumiklab ang galit ni Gio. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, itinapon si Lisun at mga tauhan nito at agad tumakas. Hinabol siya ng mamamatay tao. Hinawakan ang kwelyo ni Gio, ngunit pinabagsak nito ang gas at nahulog si Lisun sa kalsada. Mabilis na tumakbo si Gio papunta sa gubat, nakaiwas sa mga humahabol sa ngayon. Samantala, matapos mailigtas ni Gio, nagdala si Guero M ng regalo sa trabaho para pasalamatan siya, ngunit hindi siya nakita. Sa kanyang pagkabigla, natagpuan niya ang bangkay ng tiyuhin ni Gio na natunaw sa incinerator. Dumating ang mga pulis sa lugar at dahil magkasamahan si Gio at tiyuhin niya, nagpasyang hanapin siya para tanungin. Sa puntong ito, nakauwi na si Gio at nag-i-impact para tumakas sa lungsod. Hindi niya alam na abutan na siya ni Lisun. Nang makita ang panganib, mabilis na umakyat si Gio sa bubong. Mahusay na lumukso mula sa isang bubong patungo sa isa. Nang makarating sa berdeng bubong, tumigil siya, kumuha ng tubo, at sinugod ang tauhan na humahabol sa kanya. Nang mapansing papalapit na si Lisun, hindi nag-atubili si Gio. Tumalon siya at tumakbo palayo. Ngunit hindi nagtagal, naabutan at na-corner siya ni Lisun. Sa oras na yon, papunta si Officer Gurium sa bahay ni Gio. Bigla, lumabas si Gio mula sa eskinita at muntik nang mabangga ng police car. Nakita ito ni Gurium, bumaba agad at hinabol siya. Pero may truck na humarang at nawala niya ang bakas. Maya-maya, na-corner ni Lisun si Gio sa isang kalehon sin salida. Lumapit ang asesino, walang tigil na sinuntok si Gio na hindi makalaban. Bumunot ng kutsilyo si Lisun at sunod-sunod na mabangis na umatake. Nang hihina at walang magawa, patuloy na umatras si Gio. Nang madistract ang asesino, sumulong si Gio, matay kumikinang na berde.
Hinawakan niya ang kamay ni Lee-sun, kumikislap ng kuryente. Sa takot na masunog muli ang braso, hinila ni Lee-sun ang kamay at itinulak si Jeo tapos sinipa siya palabas ng gusali. Hinahanap pa ni Gu-reum ang paligid nang makita niya si Jeo na bumabagsak mula sa bubong. Bago tumama sa lupa, biglang sumiklab ang kanyang mga superpowers. Nagliwanag ang katawan niya ng berdeng ilaw, bumuo ng malaking orb na pumigil sa pagbagsak. Pagtama sa lupa, sumabog ang orb, sumira ng daanan, nagdulot ng kuryente sa mga gusali, at sumabog ang mga kotse. Nakita ni Gu-reum ang kaguluhan at hindi siya makapagsalita sa gulat. Maya-maya, nasugatan din siya ng isang kotse. Sabay na bumagsak si Jeo. Bumaba si Lee-sun para tingnan siya, pero pinigilan ng kasamahan dahil maraming tao at delikado. Dinala agad si Heo sa ospital, nasuring may baling leeg at malubhang pinsala sa loob ng katawan. Ayon sa mga doktor, malamang na hindi siya makaligtas sa gabing iyon. Nang si Dr. Jung-kwan ay nakaalam na nasa ospital si Jeo, nagalit siya. Dahil sa kakaibang dugo ni Jeo, iginiit ni Jung-kwan na ibalik siya sa pasilidad o mamamatay. Si Lee-sun ay muling ipinadala, ngayon kasama ng babaeng mapula ang buhok na bagong miyembro. Samantala, nagkamalay na si Gu-reum sa ospital. Bumalik ang mga alaala niya, kabilang ang malinaw na gunita ng batang lalaki sa bahay niya. Nang harapin niya ito, ginamit nito ang kapangyarihan para itulak siya palayo. Malinaw na si Jeo iyon, dahil dito, hinala niya na may kaugnayan ito sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Determinadong alamin ang totoo, siniyasat ni Gu-reum si Jeo at nalaman ang kanyang record. Nagpasya siyang bisitahin siya sa ospital pero kritikal na ang kalagayan ni Jeo. Gumagamit ng defibrillator at tumutulong sa paghinga niya ang mga doktor para mabuhay siya. Samantala, si Lee-sun at ang kanyang grupo ay nakapasok sa ospital, nakikihalubilo para isakatuparan ang plano. Pagkapatay sa mga CCTV, ginamit nila ang dahilang paglipat ni Jeo sa ward para mailabas siya ng ospital. Ngunit nakaramdam si Gu-reum ng kakaiba at sinundan sila sa elevator. Pagsara ng pinto, agad umatake ang babaeng pulang buhok. Di inaasahan, nagkamalay si Jeo, nagdulot ng matinding away sa loob ng elevator. Pagbukas ng pinto, mabilis tumakas si Jeo sa madilim na sulok. Nang malapit nang mahanap ni Gu-reum si Jeo, tinawag siya ng kanyang superior. Maya-maya, dumating si Lee-sun pero jacket lang ni Jeo ang nakita. Nakalabas na pala si Jeo sa ospital. Gayunpaman, nakita ni Gu-reum ang anino niya at hinabol ito. Akala niya nawala na naman si Jeo, biglang lumabas ito para harapin siya. Nagmadali si Gu-reum, humihingi ng sagot tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, dumating si Lee-sun. Bumunot si Gu-reum ng taser at nagpaputok. Pero walang epekto sa mamamatay tao na madaling nanakop sa kanya. Naisip ni Jeo tumakas, pero hinarang ng grupo ni Lee-sun ang daan niya. Agad siyang hinabol ng 3 tauhan. Habang papalapit ang tren, itinulak ng babaeng pulang buhok si Gu-reum sa riles. Nakita ito ni Jeo, kaya pinakawalan niya ang kapangyarihan, idiniin ang isang tauhan sa riles, nasagasaan siya ng paparating na tren. Nailigtas din ni Jeo si Gu-reum sa tamang oras. Maya-maya, dumating ang pulis sa duguang eksena, pero nadala na ni Jeo si Gu-reum palayo. Habang nakatingin sa mukha ni Jeo, bumalik ang mga alaala ni Gu-reum. Noon sinabihan siya ng magulang na manatili sa bahay habang dinadala nila si Jeo sa ibang lugar. Kahit gabi na, hindi pa rin bumabalik ang kanyang mga magulang. Nakita niya lang si Jeo na bumalik. Gumamit ng kidlat para itaboy siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa kasalukuyan, nagsimula ng hanapin ng pulis si Heo. Nakita niya ito, kinuha ang telepono ni Gu-reum at sinunog gamit ang kapangyarihan, sinamantala ang alarma. Tinulungan niyang magbalat kayo at tumakas kasama si Gu-reum. Sa ibang lugar, isang propesor, sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo, nakadiskubre na kakaiba ang tipo ng dugo ni Jeo. Ang pagsusuri ng DNA ay ipinakita ang mga bakas ng dikya at dikyang dagat na DNA na nagpapakita na si Jeo ay dumaan sa pagbabagong henetiko. Bilang eksperto, hinala ng propesor na si Dr. Jung-kwan ang nasa likod ng paglikha kay Jeo. Samantala, pagkatapos palayain si Jeo, kinaharap ni Lee-sun ang galit ni Chul-soo, isang sikretong maimpluwensyang tao mula sa National Intelligence Agency at kasosyo sa negosyo ni Dr. Jung-kwan. Dati nang pinalaya ni Chul-soo si Lee-sun mula sa kulungan, ginawa siyang tapat na kasama. Ngayon, may alok na kasunduan si Chul-soo. Kung mahuli ni Lee-sun si Jeo, kakumbinsihin niya si Dr. Jung-kwan na ilipat ang braso ni Jeo kay Lee-sun, palitan ang kanyang prosthetic. Natural, natuwa si Lee-sun sa inaasahan. Sa kabilang banda, nagising si Gu-reum. Imbis na magpasalamat kay Jeo sa pagliligtas sa kanya, inatake niya ito. Agad na pinigilan siya ni Jeo at umupo sila para mag-usap. Wala raw siyang alaala ng nakaraan pero nakilala si Gu-reum kaya iniligtas niya ito. Akala niya may alam si Gu-reum tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ikinuwento ni Gu-reum ang nakaraan, pero nalito bakit dinala ng magulang si Jeo sa kanila. Determinado siyang alamin ang totoo, kaya nangakong magsisiyasat pa. Bigla, tumayo ang balahibo ni Jeo, hudyat ng paparating na panganib. Natuklasan na nahanap sila ng mamamatay tao na si Lee-sun. Agad sinugod ni Gu-reum si Lee-sun, binasag ang upuan sa kanya. Sinakal ni Lee-sun si Gu-reum, binalaan, at ibinagsak sa salaming pinto. Nag-alala si Jeo nang marinig yon, pero nakalock ang pinto at di makalabas.
Kumuha si Gurom ng bakal, sinugod muli, kinulong leeg ni Lisun, pinukpok ng fire extinguisher. Lumaban ang mamamatay tao at nawalan ng malay si Gurom. Malapit na tapusin si Gurom pero nakita ang pulis na paparating kaya tumakas. Kalaunan, inayos ni Gurom na makita si Gio ng gabi at tinakpan pa siya. Kinabukasan, napagkasunduan ng isang propesor na makipagkita kay Gurom. Lumabas na dating guro niya ito. Ngayon, gusto niyang humingi ng tulong para mahanap si Gio. Naniniwala ang propesor na si Gio ay abnormal at sinabi rin na siya at si Dr. Jungkwan ay matalik na magkaibigan noong kolehiyo. Sumali si Jungkwan sa akademyang grupo bilang founder pero tinanggal dahil sa hindi etikal na eksperimento. Ilang buwan pa naaresto siya sa pag-agaw ng pondo at iligal na pagbebenta ng tamod. Tinawag siyang mad scientist. Nang si Dr. Jungkwan ay nag-research ng tao-hayop na hybrid, nagtago siya pagkalaya sa kulungan. Pero nagatubili si Gurom sa hangarin ng propesor na hulihin si Gio. Nakausap niya si Gio at nalaman na wala itong alaala ng nakaraan. Determinadong tulungan siyang mabawi ang alaala, iminungkahi ni Gurom na bumisita sila sa ampunan kinabukasan. Umaasang maibabalik nito ang kanyang gunita. Kinabukasan, dumating sila sa ampunan at hiniling na kausapin ang madre na namamahala. Matapos ang ilang usapan, nalaman nilang sarado na ang ampunan. Matibay na sinabi ng madre na hindi niya nakilala ang mga magulang ni Gurom. Ngunit nang tanungin ni Gurom kung kilala niya si Gio, agad siyang nakilala at nagalit. Inakusahan siyang sinunog ang ampunan. Nagulat at nabigla sina Gurom at Gio. Tinawag pa ng madre na demonyo si Gio. Galit na itinanggi ni Gio ang mga paratang. Iginiit na wala siyang ginawang ganoon. Nang makitang naroon si Gio, biglang natakot ang madre at nagsimulang magsuka. Pagkatapos ay nagmadali siyang manalangin sa mga espiritu. Kahit nagpaliwanag si Gio, lalo lang nagalit ang madre at inutusan siyang umalis. Nang makitang lumala ang sitwasyon, hinila ni Gurom si Gio palayo. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga alaala sa isip ni Gio. Nang masunog ang simbahan ng ampunan, di alam ang may sala, galit na pinalayas ng madre si Gio, tinawag siyang demonyo. Ang paratang na iyon ay nagpaalab ng matinding galit kay Gio. Sa kasalukuyan, habang isinusumpa siya ng madre, muling sumiklab ang galit ni Gio. Nagbago ang kulay ng kanyang mata at sumabog ang berdeng kidlat, sumira sa bahagi ng ampunan. Mabilis siyang hinila palayo ni Gurom. Nang makita ni Gio ang rebulto, may alaala siyang naalala at nagsisi, baka siya nga ang nagsunog ng ampunan. Samantala, sinundan sila ni Lisun gamit ang locator, dumating sa simbahan, pero nakalayo na sina Gurom at Gio. Pagkatapos, dinala ni Gurom si Gio sa propesor. Matapos mag-usap, iminungkahi ng propesor na suriin si Gio, pero nag-atubili siya. Hinimok siya ni Gurom na pumayag, sinasabing mahalaga ito para malaman ang tunay niyang pagkakakilanlan. Pero tinanong ni Gio kung ano ang gagawin niya kung lumabas na siya ang pumatay sa mga magulang niya. Diretsong sumagot si Gurom na papatayin niya ito. Sa kabila nito, pumayag si Gio sa pagsusuri. Sinimulan nilang kumuha ng DNA samples mula sa kanya. Ngunit nang tumagos ang karayom sa likod niya, may mga alaala siyang biglaang nakita. Habang dumadami ang alaala, lalo siyang natakot hanggang sa biglang tumakbo siya palabas. Naguluhan si Gurom sa biglaang pagtakas ni Gio. Sinabi niyang kinakabahan siya sa mga estranghero, pero kaiba ang nararamdaman niya kay Gurom. Naramdaman niyang siya lang ang mapagkakatiwalaan niya. Iginiit ni Gio na di niya pinatay ang magulang niya dahil kung oo, nakaramdam sana siya noong una. Pagkatapos, nagpakawala siya ng kuryenteng hibla at nawala. Iniwan si Gurom na nalilito. Pero tiniyak ng propesor na malalaman nila kung may kaugnayan si Gio kay Dr. Jungkwan. Ang paghahanap sa doktor ay makakatulong sa nakaraan ni Gio. Samantala, isang usapan ang nagbunyag ng kasaysayan ni Lisun. Dating piling sundalo, nagkamali siyang naghagis ng bomba na pumatay sa siyam na kasamahan. Sinabi niya na dapat smoke bomb lang ito, pero may lamang pampasabog kaya nakulong siya. Pinalaya siya ni Cheolsu. Ganon din si Rana, ang babaeng pulang buhok, dating sundalo rin. Sa isang pagsasanay, aksidenteng nakabaril siya, pumatay ng 5 kasamahan. Kahit may blanko ang baril niya, buhay na bala ang lumabas. May nangalikot sa bala. Nasentensyahan ng habambuhay, pinalaya rin siya ni Cheolsu, nangakong bibigyan ng bagong binti kung susunod. Kahit may duda, hindi kinuwestiyon ni Rana ang superior niya. Habang naglalakad, may nakitang business card si Gio na kapareho ng sa pitaka niya. Tinawagan niya ang numero, sumagot si Chinsun, sinabing kilala niya si Gio. Nagulat si Gio, sinundan ang address papunta kay Chinsun. Pagkakita, niyakap siya ni Chinsun at nagluto pa ng pansit para sa kanya. Lumabas na si Chinsun pala ay kaibigan ni Gio noong bata sa ampunan. Naging malapit sila at sinamantala ni Chinsun ang kapangyarihan ni Gio para sa maliit na pagnanakaw. Ikinuwento ni Chinsun ang sunog sa ampunan na si Gio ay binubuli na nagtulak sa kanya na sunugin ito sa galit. Bukod sa mga ito, hindi na maalala pa ni Gio ang kanyang nakaraan. Habang natutulog si Gio, tinawag ni Chinsun ng lihim ang mamamatay tao, si Lisun. Nauna nang nagbanta si Lisun sa buhay ni Chinsun. Alam niyang madalas bisitahin ni Gio si Chinsun, kaya inutusan niya itong magulat agad kung dumating si Gio. Samantala, nakita ng propesor na may 6 na gene ng hayop si Gio.
Bawat isa ay may natatanging kapangyarihan. Higit sa 99% ng katawan ni Jeyo ay ininhinyero ni Dr. Jung Kwan, ang tanging taong sapat na baliw para gawin ito. Sa kabila nito, iginiit ng propesor na dapat mahuli si Jeyo. Kung bibitawan niya ang kanyang kapangyarihan, maaaring magdulot ito ng sakuna at maraming pagkamatay. Kasabay nito, nang magising si Jeyo, dumating ang mamamatay tao na si Lee Sun. Agad na nagsimula ang matinding labanan ng dalawa. Matapos ang sunod-sunod na suntok, sumiklab ang kapangyarihan ni Jeyo. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinawakan siya ni Lee Sun. Nang sakalin ni Jeyo ang mamamatay tao, dumating si Rana at tinurukan siya ng pampatulog. Samantala, sa website ng akademya, nakita ni Dr. Jung Kwan ang resulta ng pagsusuri sa cell ni Jeyo na inilathala ng propesor. Galit na galit si Jung Kwan sa pagbahagi ng kanyang 30 taong gawa ng walang pagkilala. Nakita ito ni Cheol-soo at nangakong aayusin ang sitwasyon. Bilang kasosyo pa rin niya si Dr. Kwan sa negosyo. Samantala, dinadala si Jeyo papunta kay Dr. Jung Kwan. Sa kanyang pagkahilo, may mga alaalang bumalik. Ibinigay ng ama ni Gurum si Jeyo sa mga ahenteng kumuha ng kanyang dugo. Galit na galit, nagpakawala si Jeyo ng kuryente, sinabog ang sasakyan. Posible kaya niyang napatay ang mga magulang ni Gurum. Habang gumagalaw si Jeyo, nag-inject si Lee Sun ng sedatives. Pero wala itong epekto. Naglabas si Jeyo ng electric surge. Sinira ang sasakyang pang-transport. Lumabas siya bago sumabog ito sa likuran niya. Si Lee Sun ay gumapang palabas, halos di nakaligtas. Tinawag ni Jeyo si Gurum na agad siyang nahanap. Naalala ni Gurum ang payo na hulihin si Jeyo. Nagulat siya nang sumandal ito sa kanya. Nalito siya. Sa huli, di niya nagawang arestuhin si Jeyo. Pinayagan pa niya itong tumira sa kanya pansamantala. Samantala, nangako si Cheol-soo na tutulungan si Dr. Jung Kwan. Kumuha siya ng hackers para i-shutdown ang banking system at servers ng institute. Nakilala ni Cheol-soo si Jung Ah, founder ng Human Tech at leader ng kultong Science over Faith. Bilang kasosyo ni na Dr. Jung Kwan at Cheol-soo, layunin niyang dakpin si Jeyo para gumawa ng mga batang katulad niya. Ngunit nalaman ni Cheol na nakatakas si Jeyo. Galit na galit, paulit-ulit niyang sinampal si Lee Sun ngunit hindi ito nagkamalay. Nakita ito ni Rana, sinubukang ipagtanggol si Lee Sun, ngunit sinuntok din siya ni Cheol. Kalaunan, binisita ni Lee Sun si Dr. Jung Kwan, humihingi na palakasin pa siya. Kahit binalaan sa panganib, nagpumilit si Lee Sun. Si Dr. Jung Kwan ay nag-iniksyon ng pampaigting at agad na nanginig ng matindi si Lee Sun. Nang humingi rin ng iniksyon si Rana, pinigilan siya agad ni Lee Sun. Samantala, bumili si Guroam ng damit para kay Jeyo at tinawagan ng propesor. Agad-agad, hinimok siya ng propesor na dalhin si Jeyo sa pulis. Bigla, may batang babae ang tumakbo sa harap ng kotse ng propesor. Dali-dali siyang lumabas para tingnan ito. Si Rana pala yon. Pagbalik sa kotse, inambus siya ni Lee Sun, binigyan ng pampahimbing. Iniabot ni Lee Sun ang susi ng kwarto ng propesor sa isang tauhan. Sa bahay ni Guroam, nakita ni Jeyo ang mga dokumento tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Nag-trigger ito ng mga alaala at ibinahagi niya kay Jeyo. Pero hindi pa rin niya alam bakit siya naroon noon. Iginiit ni Guroam na si Dr. Jung Kwan ang susi sa pagbabalik ng kanyang mga alaala. Sa ibang lugar, dinala ang propesor sa isang liblib na lokasyon. Pinilit ni Lee Sun ang alak sa lalamunan niya at tinurukan ng ethanol para magmukhang lasing na nagpakamatay. Sa ilalim ng banta, sinabi ng propesor kung saan niya itinago ang kopya ng ulat ng cell ni Jeyo. Pinapunta ni Lee Sun ang tauhan para kunin ito, bago tinurukan muli ng ethanol at itinulak ang kotse sa bangin. Patay na ang propesor. Nang malaman ni Guroam ang balita, napaiyak siya at lubos na nalungkot. Kahapon lang nakausap niya ang kanyang guro, ngayon wala na ito. Ayaw niyang paniwalaan na namatay ito sa pag-inom, hinala niya ito'y pagpatay. Sa kanyang pagbalik, biglang tumigil ang kotse ni Guroam, sinabotahin ng tauhan ni Lee Sun na nagtangkang patayin siya. Sa pamamagitan ng reporter sa lugar, mabilis na nakarating ang balita kay Jeyo. Nang malaman na dinukot si Guroam, tumakbo siya kay Chinson, hiniling na magkunwaring magtaksil ulit. Bagamat naguluhan, pumayag si Chinson. Binigyan niya si Lee Sun ng peking lugar, kaya nagmaneho roon ang mamamatay tao. Nang dumating sina Lee Sun at Rana, wala si Chinson, pero pinapunta sila sa unang palapag. Nang umalis sila, inambus ni Jeyo ang natitirang tauhan nila, si Tayo. Nagsimula ang away, pero gumamit si Jeyo ng kuryente, sinunog ang kamay ni Tayo. Pinalaya ni Jeyo si Guroam, pero pinilit siyang tumakas habang siya'y naiwan. Alam niyang tatanggi ito, kaya binigyan niya ng kuryente hanggang mawalan ng malay. Nagmaneho siya palayo para akitin ng iba, iniwan si Tayo na nakatali. Sa paghahanap ng sagot tungkol sa organisasyon, tinanong ni Jeyo si Tayo. Ngunit dahil sa malupit na pagsasanay, tumanggi si Tayo magsalita kahit banta ng kamatayan. Walang tigil na sinuntok ni Jeyo si Tayo at pinahirapan ng electric shock hanggang mawalan ito ng malay. Nang dumating sina Lee Sun at Rana, nakita nila si Tayo na walang malay at napagpasyahang dalhin siya pabalik. Agad namang sinundan sila ni Jeyo. Mabilis siyang nakarating sa malaking bulwagan ng pasilidad ng pananaliksik. Nakita siya ni Lee Sun at matapos kutyain, sinalakay siya. Kahit mabilis si Lee Sun, hindi niya natalo ang mutant powers ni Jeyo. Ayaw sumuko, muling sinalakay ni Lee Sun at pinabagsak si Jeyo. Pagkatapos, dinala si Jeyo sa research lab kung saan nakilala niya si Dr. Jung Kwan. Nang makita ang doktor, nagalit ng husto si Jeyo. Gulat na inangkin ni Jung Kwan na siya ang tunay na ama ni Jeyo at iginiit na mahal niya ito ng lubos. Nang tanungin ni Jeyo kung bakit siya tumakas, ipinaliwanag ni Jung Kwan na sinunog ng ama ni Guroam ang lab at kinuha si Jeyo para ibenta. Si Dr. itinanggi
Tinanggi ni Jungkwan na pinatay ni Jeo ang ama ni Groam, binigyang diin ang pagmamahal niya sa lalaki. Hiniling ni Jeo na malaman ang tunay na mamamatay tao, ngunit biglang tumunog ang alarma ng relo ni Jungkwan. Sinabi niya kay Jeo na hanapin ang salarin, nagsuot ng gas mask at naglabas ng pampatulog na gas na nagpabagsak kay Jeo sa sakit. Pagkatapos, inilagay si Jeo sa isang mesa para sa eksperimento. Plano nilang i-clone ang kanyang mga selula, ngunit maraming dumi ang kanyang katawan. Balak nilang sunugin ang mahihinang selula hanggang makagawa ng 100% malusog na selula para sa pag-clone. Plano ni Jung-uk na gamitin ang mga tagasunod ng kulto para magdala ng mga bata na may selula ni Jeo. Ngunit iginiit din niya na kapag tapos na ang pag-clone, dapat patayin si Jeo dahil mahirap kontrolin. Nagsimula silang sunugin ang mahihinang selula ni Jeo gamit ang malakas na kuryente na nagpaiyak sa kanya sa sakit. Sa loob ng 2 linggo, walang tigil silang nagpahirap sa kanya. Samantala, naghanap si Groam ng impormasyon tungkol kay Dr. Jungkwan. Matapos mag-imbestiga sa Human Tech, may napansin siyang kakaiba. Ang konsumo ng kuryente ng kumpanya ay katumbas ng isang turn to palapag na gusali. Dahil dito, binisita niya ang Human Tech at hiningi na makita ang basement. Umiwas at itinanggi ng doktor na namamahala ang pagkakaroon nito. Dahil sa takot na madiskubre ni Gurum, binasag niya ang tasa sa ulo nito. Hindi na tinag, lumaban siya at nanaig sa kanya. Sa basement, matagumpay na naklone ng team ang mga cell ni Gio, gumawa ng mga embryo. Sa 2 linggo, itatanin nila ito sa mga tagasunod ng kulto bilang surrogate. Sinabi ni Jungkwan kay Gio na huling araw na niya nangangakong mapayapang kamatayan. Walang takot, hinamon siya ni Gio na gawin ito. Bago magpatuloy, iginiit ni Jungkwan na dapat mabuhay si Gio para malaman ang katotohanan. Pagkatapos, itinapon niya ang hiringgilya at iniksyonan si Gio ng pampasigla. Nagsinungaling si Jungkwan kay Jung-a, sinabing kailangan ng oras para umepekto ang lason. Sa totoo lang, alam niyang kung mamatay si Gio, mawawalan siya ng halaga kay Jung-a. Samantala, pinilit ni Gurum ang doktor na ipakita ang basement, kung saan nakita niya ang maraming hayop na nakakulong para sa mga eksperimento. Hinugot niya ang baril at nakipaglaban sa grupo ng mga tauhan. Kasabay nito, nagkamalay si Gio at nagdulot ng malaking pagsabog sa basement. Tumakas sina Jung-a at Dr. Jungkwan, pero nanatili si Lee Sun para harapin si Gio. Kahit anong gawin ni Lee Sun, tinalo siya ni Gio, sinipa at sinakal sa pader. Nang tumakas si Gio sa lab, maraming tauhan ang humarang, pero hindi sila makatalo. Isang sumubok ay itinapon sa kisame at madaling tinalo ni Gio ang iba. Ayaw sumuko ni Lee Sun at tinangkang mag-iniksyon ng gamot na nagpapalakas ng cell. Nakialam si Rana at nag-alok na siya ang lalaban, pero binaliwala siya ni Lee Sun. Sa ibang lugar, nakita ni Gurum si Gio at hinimok siyang tumakas kasama niya. Tumanggi siya at nagpa siyang hanapin si Dr. Jungkwan, ang susi sa pag-unawa ng kanyang nakaraan. Biglang may lumipad na bakal patungo sa kanila. Bumalik si Lee Sun, may hawak ng matinding lakas. Isang hampas, itinulak niya si Gurum sa kwartong puno ng sanggol. Desidido siyang iligtas sila, nagpa siyang ilabas sa pasilidad. Nagpatuloy ang brutal na laban ni Gio at Lee Sun. Kumidlat ang katawan ni Gio, sumabog ng kuryente sa paligid. Nakitang walang malay si Gurum, tumakbo siya rito agad. Maya-maya, sumabog ang silid. Naihatid ni Gio si Gurum sa ospital. Bugbog si Lee Sun. Umiiyak si Rana habang yakap siya. Wasak din si Jung-a, nawalan ng 100 bilyong won sa proyekto. Galit na sinisin niya si Chol-su, di na ito nagpapagamit. Alam niya, kung ipanganak ang mga clone ni Gio, sasambahin siya ng mga tagasunod ni Jung-a bilang Diyos. Ipinangako ang yaman sa kanya, mas malaki pa sa nawala. Itinanggi ito ni Jung-a, pero hinimok si Chol-so makipagtulungan. May fertilized embryos pa sila at kailangan lang ng bagong lab para magsimula ulit. Mabilis nakarating sa pulisya ang masaker sa pasilidad ng pananaliksik. 11 mananaliksik ang patay at isa ang nasugatan. Iyon ang doktor. Sa TV, maling inakusahan niya si Gurum ng mga pagpatay para pagtakpan ang pagkakaroon ng lab. Nang marinig ito, nagdulot ng gulo si Gio sa ospital para tulungan si Gurum makatakas. Pero, iginiit ni Gurum na bumalik sa istasyon ng pulisya para imbestigahan at linisin ang kanyang pangalan. Binalaan siya ni Gio na ang crime scene ay natamper at ang pagbalik ay hahantong sa kanyang pag-aresto. Inikayat niya itong tumakas kasama niya sandali. Si Jung-a, nabigo pa rin kay Chol-su, nagsimulang maghasik ng hindi pagkakasundo. Nilapitan niya sina Lee Sun at Rana, inalok ng gusto nila kung magtrabaho sila para sa kanya. Pareho silang nag-aatubili, nangangailangan ng oras. Samantala, dinala ni Gio si Gurum kay Chinsun. Sa kabila ng pagtataksil ni Chinsun, hindi nagalit si Gio. Nang gabi, tinawagan ni Gurum ang hepe, iginiit na hindi siya mamamatay tao. Hinikayat niya itong mag-imbestiga kasama niya. Pumayag ang hepe, pero tinipuhan niya si Chol-su pagkatapos. Tahimik na umalis si Gurum, pero nakita siya ni Gio. Sa Human Tech, hindi makapasok si Gurum sa basement. Nagbanta ang hepe na aarestuhin siya. Biglang pinasok ng mga tauhan ni Chol-su ang lugar. Naghintay ang hepe sa labas. Dumating si Gio at sinampal ang hepe ng pulisya. Agad na tinalo ni Gio ang mga tauhan ni Chol-su. Nang aalis na sila, hinarang sila ng hepe. Binaril niya si Gurum pero tinakpan siya ni Gio. Gusto lumaban ni Gurum pero di niya kaya saktan ang kapatid. Kumalat ang balita na bunyag si Gurum, hinahabol ng pulis. Malinaw na hindi na sila makakatagal sa lungsod ni Geo.
Iminungkahi ni Kinsan na magtago sa dating lugar nila ni Geo. Bigla tumayo balahibo ni Geo. Malapit na ang pulis sa bahay ni Kinsan. Walang ibang choice, tumakas sina Geo at Gurom sa lungsod. Samantala, matapos ilang araw, umayos na ang kalagayan ni Lisan. Nakakuha si Cheolsu ng bagong lab. Pumili si Jung-a ng train tapat na tagasunod. Sinunod nila Geo at Gurom ang turo ni Kinsan. Nagtago sila sa bukid. Ang doktor na nag-akusa kay Gurom ay tinangkang tumakas pero pinatay ni Lisan. Pinalabas na pagpapakamatay ang balita. Tinakpan ito ni Lisan. Samantala, lumipat si Rana kay Jung-a, kinopya ang data ni Dr. Jun Kwon ng patago. Napansin agad ni Cheolsu na ninakaw din ang natitirang embryo. Dahil sa galit, humiwalay si Cheolsu kay Jung-a para ibenta ang natitirang embryo, ngunit natuklasan na ninakaw ang mga ito. Sinubukan ni Lisan pigilan si Rana, pero huli na. Gayunman, hindi agad ibinigay ni Rana ang mga ninakaw na kalakal kay Jung-a. Hiniling niya kay Jung-a na tulungan muna siya sa pagpapalaya kay Lisan, umaasang makatakas sila. Sa kasamaang palad, masyadong tapat si Lisan kay Cheolsu na nangakong bibigyan siya ng bagong braso. Pumayag si Jung-a sa mga kondisyon ni Rana. Kahit nalaman ni Lisan ang ginawa ni Rana, hindi niya ito isiniwalat at tinakpan pa sa harap ni Cheolsu. Samantala, mas mapayapa na ang buhay ni Geo at Gurom kaysa dati. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkagusto sila sa isa't isa at hindi nagtagal ay nabuntis si Gurom. Nagulat si Geo, umaasang magmana ang bata kay Gurom, natatakot na ang kanyang genes ay dahilan ng pagtanggi ng lipunan. Inaliw siya ni Gurom at nabawasan ng kanyang mga alalahanin. Ibinahagi ni Geo ang balita kay Kinsan na nagulat din. Hiningi ni Geo sa kaibigan na gumawa ng ID para sa kanilang sanggol. Sa ibang dako, nakipagkita ang 3 buntis na kultista kay Jung-a para mag-ulat ng kalagayan. Nagulat sila sa lakas ng sipa ng mga bata pero walang pakialam si Jung-a sa kanila, basta malusog lang ang mga sanggol. Matapos ang wedding shoot ni Geo at Gurom, bigla itong nanganak at dinala sa ospital. Di nila alam, malapit nang manganak ang 3 kultista, pero nauwi ito sa trahedya. Sumakit ng todo ang tiyan nila at parang sumabog, namatay silang 3 nang sumabog ang sanggol sa loob nila. Nabigo na naman si Jung-a, kaya't nagkaroon sila ng matinding away ni Cheolsu. Gusto niyang makipaghiwalay, pero para maayos ang sitwasyon, inutusan niya si Lisan na hulihin si Geo. Samantala, sobrang saya ni Geo sa pagsilang ng kanyang anak na babae, isang magandang anghel. Ngunit panandalian lang ang kanyang saya. Nakita ni Gurom sa TV na natagpuan ng pulisya ang labi ng kanyang magulang. Nalutas ang 20 taong kaso ng pagkawala. Sanhi ng pagkamatay ay mataas na boltahe ng kuryente na tumama sa kanilang kotse. Agad na naisip ni Gurom si Geo. Pagbalik sa ospital, wala na ang kanyang asawa at anak. Ipinakita ng CCTV na dinukot sila ni Lisan. Ilang oras bago, binantaan ng grupo ni Lisan ang buhay ng sanggol para sumunod si Gurom. Natakot si Geo at napagtanto na may malapit ng mapatay. Dinala ng grupo ni Lisan si Gurom sa isang pribadong bahay. Gulat-gulat, pinisita siya ng hepe ng pulisya, may dalang laruan para sa sanggol. Nagulat si Gurom na nakaharap pa rin niya ang hepe. Iginiit niya na si Geo ang pumatay. Pero di naniwala si Gurom, masyadong kahina-hinala. Para malaman ang totoo, humingi siya ng DNA test. Hinugot ni Lisan ng ilang buhok at ibinigay sa hepe, ngunit ito'y pakana lamang. Naghanda na si Cheolsu ng pekeng DNA report. Samantala, pinuntahan ni Geo si Kinsan at ipinaliwanag ang lahat. Alam na kakampi ng kaaway ang hepe. Binalak ni Geo na kidnapin ito. Mabilis na nakialam si Kinsan. Nag-alok na tulungan si Geo para sa kasunduan kay Rana. Kumuha si Jung-a ng bagong manager at inanyayahan si Cheolsu. Lumala ang tensyon nang inilantad ng direktor si Cheolsu bilang pumatay sa ama ni Gurom. Nalaman na ang ama niya ay nagtayo ng human tech at gumawa ng Project Luca para sa walang sakit na lahi. Gayunpaman, si Dr. Jun Kwon ay lumikha ng mapanganib na hybrid tulad ni Geo para sirain ang proyekto. Tumakas ang ama ni Gurom kasama si Geo, ibinigay siya sa intelligence agency. Sa pagtakas, sumabog ang kapangyarihan ni Geo, ngunit nakaligtas ang ama. Tumakas sa kagubatan, pinatay siya ni Cheolsu. Nagulat sa paghahayag, inilantad din si Cheolsu sa pag-frame kina Lisan at Rana. Kinuha ng direktor ang sobre at hinimok si Cheolsu na umuwi sa bayan, na ikinagalit niya. Samantala, tinupad ni Jung-a ang pangako kay Rana, hinihingi ang mga ninakaw na embryo. Kasabay nito, ipinakita ng hepe kay Gurom ang pekeng DNA test. Sinasabing kuryente ang pumatay sa magulang niya. Nagulat si Gurom, nag-isip kung si Geo nga ba talaga ang pumatay. Pinilit ng hepe na sabihin ni Gurom kung nasaan si Geo, nangangakong parurusahan siya. Pero matatag na ipinagtanggol ni Gurom ang asawa, ayaw maniwala na mamamatay tao ito. Sa ibang dako, matapos ang banta ni Jung-a, nagwala si Cheolsu, inutos kay Lisun na patayin ang mga tao niya. Kahit malaya na si Lisun, pinaalalahanan ni Cheolsu na manatiling tapat hanggang sa huli. Nang gabing iyon, hinarap ni Lisun si Rana. Alam ang ginawa niya, nakiusap si Rana na magsimula silang muli at tumakas, pero tumanggi siya dahil hahabulin sila ni Cheolsu. Sa halip, binalaan niya itong umalis sa bahay ni Jung-a dahil may binalak na masakit kinabukasan. Kinabukasan, inihayag ni Cheolsu ang ambisyon na dakpin si Geo at ibenta sa mga Hapon sa mataas na halaga. Alam na malaya si Lisun, inulit ni Cheolsu ang pangakong pagalingin ang braso nito kung magtagumpay sa misyon.
Nang marinig ang plano ni Geo, sinundan ni Chinsun ng isang pulis, pero nag-alinlangan siyang kidnapin ito. Bigla, lumitaw ang hepe ng pulisya, kaya napilitang tumakas ang dalawa. Iminungkahi ni Chinsun na ipagpaliban ang plano dahil hindi maganda ang timing. Pero nawalan ng pasensya si Heo, sinaktan siya gamit kuryente at nagpa siyang mag-isa ng kumilos. Habang umiinom ang mga pulis, nakita nila si Geo sa labas. Hinabol nila siya, na korner sa kalehon. Pero madaling tinalo ni Geo ang bawat pulis, natira lang ang hepe. Dinukot niya ang hepe sa bakanting silid, pinahirapan para ibunyag ang kinaroroonan ni Gurom. Samantala, niloko ni Cheolsu si Gurom, pinalabas na si Geo ang pumatay sa kanyang mga magulang. Nangako siyang linisin ang kaso ng pagpatay kung maaakit niya si Geo. Tumawag si Geo kay Cheolsu na lumabas para sumagot at binigyan ng tagpuan. Nagmadali si Geo sa lugar. Di alam na patibong to sa mansyon ni Jung-a. Pinili ni Cheolsu to para gamitin si Geo laban sa mga tauhan ni Jung-a. Walang awang pinatay ni Geo ang bawat tauhan. Isa sa kanila, sa takot, ay nag-alerto kay Jung-a. Nang marinig ito, nagulat si Lee-sun. Ang kasintahan niyang si Rana ay nasa mansyon ni Jung-a. Nagmadali si Lee-sun doon, pero napatay na ni Geo ang mga tauhan. Habang umaakyat si Geo, inambush siya ni Rana at sinaksak sa tiyan. Galit na binalian ni Geo ang leeg niya. Agad siyang namatay. Nang dumating si Lee-sun, huli ng lahat. Nagsisi siyang di pinakinggan si Rana. Ngayon naghahangad ng ganti. Hinanap niya si Chinsun at pinagbantaang akitin si Geo. Imbis na ipagkanulo si Geo, sinabi ni Chinsun ang totoo, kaya sinipa siya. Nang dumating si Geo, dinurog na ni Lee-sun ang bungo ni Chinsun. Nakita ang malagim na eksena, sumiklab ang galit ni Geo at binura si Lee-sun gamit ang kuryente. Sa kasamaang palad, hindi na niya nailigtas si Chinsun. Nang malaman ang pagkamatay ni Rana, nagulat si Jung-a dahil hindi pa naihatid ang mga embryo. Si Dr. Jung Kwan ay nagsabing, di na kailangan ng itlog, may anak na pala si Geo bilang bagong asset. Para magpatuloy, kailangan nilang kontrolin si Geo. Samantala, inutusan ng direktor na dukutin si Gurom. Sinalakay ang grupo ni Cheolsu at pinatay si Taio. Madali nilang nahuli si Gurom. Habang pababa sila sa elevator, nakita sila ni Geo. Desperadong iligtas ang asawa, ngunit huli na siya ng sandali. Dinala si Gurom para makilala sina Jung-a at Dr. Jung Kwan na nag-angkin na ina ni Geo. Gusto nilang subukan kung gaano karaming gene ni Geo ang namana ng anak na ikinausisa ni Gurom. Si Dr. Jung Kwan ay nagpaliwanag kung bakit nilikha si Geo. Binanggit ang DNA ng hayop na ginamit sa kanya. Nang marinig ito, nasuklam at nagsuka si Gurom. Samantala, napagtanto ng hepe na masyadong maraming alam ang kapatid ni Gurom kaya't nagpa siyang patayin ito. Sa huling sandali, pinagsisihan niya ito at sinubukang iligtas siya. Ngunit huli na ang lahat. Patay na ang kapatid. Biglang dumating si Geo at ginamit ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang buhay ng hepe na nagpagaan sa kanyang konsensya. Para makabawi, hinimok ng hepe si Geo na hanapin si Jung-a dahil malamang kasama niya si Gurom. Matapos matalo ni Geo, pinuhay muli ni Cheolsu si Lee-sun na ininiksyonan ng isa pang pampasigla. Galit na sinuntok ni Lee-sun si Cheolsu. Sinisisi siya sa pagdala kay Geo sa mansyon ni Jung-a na naging dahilan ng pagkamatay ni Rana. Si Cheolsu ay mapanlinlang pa rin. Iginigit na kailangan siya ni Lee-sun para talunin si Geo. Binalangkas niya ang planong ibenta si Geo sa Japan sa halagang 10 bilyong won at inalok si Lee-sun ng gamot na magpapalima ng kanyang lakas kahit delikado ito. Walang takot, sumumpa si Lee-sun na kung mapabagsak niya si Geo, mamamatay siyang walang pagsisisi. Sunod sa tip ng hepe, mabilis na nahanap ni Geo si Jung-a. Gamit ang isang kamay, itinaas niya ito. Tinatakot na ibunyag ang kinaroroonan ni Gurom. Dinala niya siya sa asawa nito. Sa sandaling iyon, sumabog ang kapangyarihan ng kanilang anak na babae na ikinagulat ni Gurom. Dumating si Geo, pero pinaghinalaan siya ni Gurom na pumatay sa magulang niya, kaya galit na pinaalis siya. Kahit nagpaliwanag siya, sobrang balisa si Gurom, kaya ikinulong siya ni Geo sa kwarto at nangakong aayusin ang lahat. Pagkatapos, hinarap niya sina Jung-a at Dr. Jung Kwan. Inamin ni Jung-a na siya ang tunay na ina ni Geo. Nagbigay siya ng itlog habang si Jung Kwan ng sperm para gawin siya. Tinanggihan ito ni Geo at hiningi na linisin ang maling kaso ng pagpatay laban kay Gurom. Binalewala ito ni Jung-a, iginiit na ang kapangyarihan ng anak nila ang mahalaga. Pinalaan niya na di pa handa ang mundo sa bata, kaya mag-iisa siya tulad ni Geo. Si Dr. Jung Kwan ay may mungkahi. Ang pag-clone ng libo-libong Geo ay gagawing normal siya, magiging pinuno ng bagong lahi, at di mag-iisa ang anak niya. Nalito si Geo sa ideyang ito. Samantala, dumating ang hepe ng pulis sa mansyon ni Jung-a habang nangangaral siya sa mga tagasunod. Determinado siyang patayin ito, naghanda siya, pero may binatang sumingit, inakusahan si Jung-a na niloko siya ng pera sa pangako ng Diyos. Nang susugudin ng binata si Jung-a, pinasabog siya ni Geo ng kuryente, lumipad palayo. Akala ng tao si Geo ang Diyos, kaya yumuko sila ng may paggalang. Samantala, nagbalak si Gurom tumakas sa nakakandadong silid, nilabanan ng mga tauhan. Ngunit habang tumatakas, nahuli siyang muli. Nakita siya ni Geo, pinatigil, tapos binuhat ang anak nila pabalik sa mansyon. Napagpasyahan niyang sundin ang plano ni Dr. Jung Kwan at ipinaliwanag ito kay Gurom. Nagulat siya, sinabi na parang pagremodelo ito ng sangkatauhan. Pero kahit tumutol siya, matatag pa rin si Geo sa desisyon. Kasabay nito, kumuha si Cheolsu ng 4 na bagong asesino para patayin sina Jung-a at Geo. Binigyan si Lee-sun ng gamot pampalakas. Para isulong ang plano ni Jung Kwan, pinayagan sila ni Geo na magpadaan ng kuryente sa kanya para sunugin ang mahinang selula at ihiwalay ang pinakamalakas para sa pagtatanim ng embryo. Bigla niyang narinig ang iyak ng kanyang anak. Tumakbo siya sa kwarto ni Gurom at nakita ang anak na napalilibutan ng berdeng kuryente habang duguan ang mukha ni Gurom. Ipinaliwanag ni Jung Kwan na hindi nakilala ng bata ang nanay dahil bawat kuryente ay pumapatay ng mahinang selula kasama ang utak na nagdudulot ng pagkawala ng alaala.
Nakaranas din si Gio ng ganitong amnesia pagkatapos gamitin ang kanyang kapangyarihan hanggang sa atake ni Lee-sun na parang tumigil ito. Ipinaliwanag ni Junkwon na noong lumaban si Gio kay Lee-sun, naglabas siya ng sobrang lakas na hindi na kaya ng katawan, sinunog lahat ng mahinang selula at naiwan ang pinakamalakas na nagpreserba ng kanyang alaala. Para maiwasan na mawalan ng alaala ang anak, kailangan nilang bigyan siya ng electric shock hanggang sa lumampas sa kanyang limitasyon. Nag-aalangan pero natatakot na lumaki siyang hindi kilala ang magulang, sinubukan ni Gio na kumbinsihin si Gurum. Tumanggi siya ng direkta, sumumpa na di ibibigay ang anak sa mga baliw kahit mamatay pa siya. Walang magawa, pinaril ni Gio si Gurum hanggang mawala ng malay at tinala ang anak kay Dr. Junkwon. Samantala, pinangunahan ni Lee-sun ang 5 mamamatay tao papunta kay Jung-ah. Isang matinding labanan ang sumiklab ng walang salita. Sinubukan ni Jung-ah na tumakas pero nahuli. Sinaksak niya si Lee-sun sa dibdib nang bumaba ang bantay pero walang epekto. Habang papatayin na siya, biglang dumating ang kanyang mga bodyguard. Sabay nito, nagising si Gurum, kinagat ang braso para linlangin ang mga kawal na akala'y sugatan siya. Nang lumapit sila, mabilis niyang pinabagsak ang mga ito. Habang ihahanda ni Gio ang eksperimento sa anak, pumasok si Gurum para iligtas ito. Pumasok ang mga tauhan ni Lee-sun sa lab, pero pinigilan ni Gio si Gurum para makatakas ito dahil sa gamot na naig si Lee-sun. Pero sinamantala ni Gio ang pagkakataon para sakalin siya. Matapos ang matinding laban, nawalan ng malay si Lee-sun. Nang tumakbo palabas si Gurum, nasalubong niya ang hepe ng pulisya. Sinipa niya ito at tinutukan ng baril. Pero inihayag nitong nandoon siya para iligtas siya. Tinanggap pa niya ang saksak ng kutsilyo para kay Gurum. May subordinate na pumigil, pero binaril siya ni Gurum. Pagkatapos, binaril sa tiyan ng hepe. Binaril si Gurum ng kasamahan nito, kaya tinulungan niya agad ang hepe. Nang makarating si Gio, nakaalis na sila. Sa kotse, inamin ng hepe ang kasalanan at sinabing si Cheol-soo ang pumatay sa magulang ni Gurum. Pagkatapos niyang magsalita, huminga siya ng huli. Nalungkot at nagdalamhati si Gurum sa kanya. Nang dumating si Gio, natakot si Gurum at tumakas. Ikinandado ang pinto. Galit na humingi ng paliwanag si Gio. Inamin niyang natatakot siya dahil inilagay nito ang anak nila sa eksperimento. Balak niyang umalis kasama ang bata para mapalaya si Gio sa pagiging halimaw. Nalungkot si Gio at kumatok sa pinto ng walang saysay. Biglang humarap si Lee-sun, determinadong talunin si Gio. Kahit pinigyan ng pagkakataon umurong, sinalakay ni Lee-sun gamit ang kutsilyo. Walang choice si Gio kundi patayin siya sa lugar. Nakipagkita si Gio sa direktor, hiniling na hanapin si Gurum. Nangako siyang tutugunan ng anumang hiling kung magtagumpay. Nayanig si Jung-ha sa banta ni Lee-sun, naging eratiko, at hiningi kay Gio na dalhin si Cheol-soo o sasaktan ang pamilya niya. Galit na galit, pinatay ni Gio si Jung-ha sa mismong lugar. Si Dr. Jung-kwon ay nagpaalala kay Gio na huwag kalimutan ang plano para sa bagong sangkatauhan. Pagkatapos, ipinagkatiwala ni Gurum ang anak sa kasamahang pulis at sinundan si Cheol-soo. Nang tumunog ang alarma ng sunog, sinalakay niya ito. Lumaban siya, ngunit natalo pa rin. Tinanong siya ni Gurum. Nalaman niyang pinatay nito ang kanyang ama. Naitala niya ang pag-amin para maparusahan ito. Nahanap ng mga tauhan ng direktor si Gurum at sinubukang hulihin, pero nilabanan niya ng walang takot. Tumakbo si Cheol-soo, pero hinuli ni Gurum at ikinandado sa kotse para ihatid sa kasamahan. Pagkatapos magpaalam sa opisyal, bigla na lang nabangga ng sasakyan si Gurum. Pinalibutan sila ng mga subordinate pero inilagay ng kasamahan niya sa panganib ang buhay para pigilan sila gumawa ng pagkakataon para sa kanya. Isang mapanghimagsik na subordinate ang tumama kay Gurum pero bigla siyang binaril. Nanatili ang kasamahan niya para bumili ng oras, pinahintulutan si Gurum na kunin ang anak at tumakas. Sa kasamaang palad, siya'y sinaksak hanggang mamatay ng mga umaatake. Samantala, nakalaya si Cheol-soo sa mga posas at nagsimulang magpaputok ng baril. Walang humpay na hinabol ng mga tauhan ng direktor si Gurum. Naisip na di siya makakatakas ng matagal at desperadong protektahan ang anak sa eksperimento. Pinalaya ni Gurum ang bata. Isang berdeng kidlat ang bumalot sa sanggol. Sa sandaling iyon, naabutan sila ng mga subordinate at lumitaw si Gio. Nang makita ang asawa na sinasaktan, galit na galit niyang pinatumba ang bawat umaatake. Mula sa kalapit na gusali, itinutok ni Cheol-soo ang kanyang sniper rifle sa kanila. Nakiusap si Gurum kay Gio na itigil ang bagong plano ng sangkatauhan. Hinihimok siyang humanap ng tahimik na lugar para sa pamilya. Pagkatapos ay napansin niya ang pulang tuldok ng laser na nakatutok kay Gio. Sa kritikal na sandali, sinangga ni Gurum si Gio at tinamaan ng bala para sa kanya. Pagkatapos, binaril ni Cheol-soo ang natitirang mga tauhan ng direktor. Habang namamatay si Gurum, hinimok niya si Gio na magising at bumalik sa dating sarili. Sa huling hininga, pumanaw na siya. Kahit anong gawin, hindi naligtas ni Gio si Gurum. Galit na galit, tumalon siya sa katabing gusali kung nasaan si Cheol-soo. Binaril siya ni Cheol-soo, pero walang epekto. Pinatay siya ni Gio gamit ang kidlat. Sa pagtatapos ng pelikula, nagpaabot ng pakikiramay si Dr. Junkwon kay Gio. Natagpuang ligtas ang anak niyang babae ng isang manggagawa. Ginamit ang embryo ni Gio sa artipisyal na pagbubuntis, simula ng bagong sangkatauhan. Ang serye na ito ay nagpapakita na ang pagkatao ay hindi nasusukat sa pinagmulan, kundi sa mga pasyang ginagawa natin. Kahit subukan tayong kontrolin ng iba, may kapangyarihan tayong lumaban, protektahan ang mahal natin at likhain ang sarili nating kapalaran.